Good afternoon. Kamusta po kayo ngayon, ma'am? Hmm, um, ano ba, nalulungkot at nakakagalit yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa ah, pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Ma'am, can you expound further, ma'am, when you saw that mayroon talagang effort within the premises of the Senate, ma'am. All efforts are aimed at ensuring that Senator Bato will be surrendered and will be brought before the ICC under their custody. What are your initial reaction nung developing pa yung situation doon, ma'am? Sinasabi ko naman nung una pag tinanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding visa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas. Maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts. At yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order base doon sa mapag-usapan sa kaso. Yun ang dapat na proseso. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act, masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nababiolate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na natin noon. Kaya nga, 'di ba, nung nangyari yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo, ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Kaya yun yung opinion at paningin ng buong mundo sa nangyari noon. Ganyan din yung sinusubukan nilang gawin ngayon kay Senator Bato de la Rosa. At hindi nga yan. Hindi siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. VP, alam pa ni former president ang nangyari sa Pilipinas, ma'am? Apparently, nakita niya pala sa balita. Wala naman akong plano kanina na banggitin sa kanya yung pangyayari sa Pilipinas. Pero lumabas sa news at nakita niya pala sa kanyang TV. Kaya pag upo niya, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. So sinabi ko sa kanila na yun nga, pinipilit ng administrasyon na kunin si Senator Bato de la Rosa. The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. VP Inday, developing also inside the Senate or the story or situation, VP, is that the Congress already transmitted the articles of impeachment in the Senate today. Do you have any reaction to that, ma'am? We have a defense team, impeachment defense team who takes care of the issues and concerns regarding the impeachment. So I leave it up to the lawyers to do their work. Ma'am, do you have a lasting statement to address the Filipino people watching the development of our country, particularly what happened tonight?
Una niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sunod yan si Senator Bato at kung sino pa man yung ibang mga sinali sa complaint ko dyan sa ICC. Ang sunod niyan ay charter change dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Maraming salamat, VP Inday. Yes. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Okay. Ma'am, yung crisis po na nangyayari sa legislative at sa executive, may mga kababayan po tayo na parang ang paniwala po nila ngayon is nagiging martial law na po ang Pilipinas. Natatakot na po sila sa parang security nila dahil po parang ang gulo-gulo na po ng politika sa Pilipinas ngayon. Ano po ang mensahe niyo sa mga kababayan? Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Yes. Thank you, VP. May sariling kaligayahan. Kay Senator Bato de la Rosa. Kay Senator Bato de la Rosa, kahapon nagkausap kami pero naikli lang yung pag-uusap namin kasi meron silang meeting na ginagawa. Kanina, tumawag siya sa akin. Unfortunately, hindi ko nasagot yung tawag niya. Nung tumawag ako ulit ay hindi na siya nakasagot. Meron akong nakausap kanina na nasa loob ng Senado pero hindi pa nangyari yung kaguluhan. Hindi pa nangyari yung putukan. Papasok na kasi ako kanina dito sa ICC detention unit kaya hindi ko na follow up yung tawag ko kay Senator Bato de la Rosa. Hindi na kasi siya nakasagot. Maghahanap ako mamaya ng tao na pwede kasama niya or pwedeng kumausap sa kanya para matanong kung paano magbigay ng suportas o ano yung mga kailangan niya na pwede namin itulong sa kanya paano magbigay ng suporta sa kanya.